The power of nanay. Kaya nga, ang nanay ay ilaw talaga ng tahanan. Paano natin iintindihan yan? Ilaw ng tahanan. Kasi kapag nawala ang nanay, wala nang ilaw. Ang bahay, pati ang buhay, magdirilim. At kapag nagdilim, may lungkot at takot. Yung lungkot at takot na, wala na akong ina. Yung tao na alam mong pinaka nagmamahal sa'yo, wala na. Yung tao na alam mong gagawin ng lahat para sa'yo, wala na. Iba yun. Mararamdaman mo talaga. Kasi ibang magmahal ang isang ina. Katulad ng pagmamahal, agyan ng Diyos. Ang nanay ganun din. Ilang beses mong dinurog ang puso, mamahalin at mamahalin ka pa rin ng buong buo. Sige, testingin natin ha. Tulungan ko kayong makarealize niyan. Ilang beses na ba nating napaiyak ang ating ina? Let me guess. Hindi mo na maalala? Marami na? Hindi mo na mabilang? Oy, those looks! Parang sinasabi niyo sa akin, Father, judgmental ka? Di naman ako pasaway. Anong hindi ko na mabilang? Bibilang ko lang naman ang aking mga kamay. Na napaiyak ko si nanay. Sure ka? Totoo? Sure ka? Yung nakita mong mabibilang mo ng iyong mga kamay na pag-iyak ng iyong ina, yun lang ang iyong nakita. Paano yung mga hindi mo nakitang pag-iyak niya? Ang ganda ng sabi ni Vice Ganda na, i-elaborate ko na lang ha. Umiiyak ang isang ina na madalas hindi natin nakikita kapag sinasagot natin siya, kapag tumataas ang boses natin sa pakikipag-usap sa kanya, kapag pinagdarabugan natin siya. Umiiyak siya kasi bakit nga naman natin ginaganon siya na ating ina? Ilang beses mo nang sinagot? Ilang beses ka nang nagdamog? Ilang beses ang tumaas ang boses mo? Ako na lang Father Fidel, ilang beses na. Hindi ko na mabilang. Sorry, Mama. Ako lang ito. Ano ka? Di ba? Sa mga pagsagot, pagtaas ng boses, pagdarabog na yon, natitiyak mong hindi umiyak ang iyong ina. Nang lumuwas ka, pumasok ka na, pumunta ka na sa kwarto mo, pumunta ka na sa iyong pamilya, hindi kaya siya umiyak? Sa gabing matutulog na lang siya, hindi mawala sa ulirat niya, sinagot ako ng anak ko. Madalas ang nanay tatahimik na lang para wala ng diskusyon, lalong-lalo na kapag nagbibigay ka sa kanya ng pera, kapag doktor ka na, kapag pari ka na, tas ka na Nangingilag na ang isang ina. Nung bata tayo, ba't ka sumasagot? Ngayong established na tayo, nangingilag na siya, pero hindi ibig sabihin, hindi papalag ang isang ina, hindi nasasaktan ng isang ina. So ilang beses na yon? Dami na nun. Umiiyak daw ang isang ina kapag 10 oras na ng gabi, wala ka pa. Umiiyak siya sa takot, nag-aalala, ano na kaya ang nangyari sa anak ko? Honest kaya siya sa tinatext niya, sa ginagawa niya, sa kasama niya? Ang dami kayang mga napapariwara ngayon, ang dami kayang napapahamak ngayon, nag-aalala ang iyong ina. Oo, pag uwi mo ng bahay, magagalit siya, pero bago kanya pagalitan, umiyak na siya, at yun ay hindi mo nakita. Ilang beses mo lang ginawa yan, ha? Umiiyak ang isang ina kapag sinasaktan tayo ng iba. Sinaktan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, nararamdaman ng nanay mo. Hindi mo alam umiyak siya. Hindi lang niya maipakita sa iyo kasi masihina ang loob niya o loob mo kapag nakita mong umiiyak siya. Pero hindi ibig sabihin din siya naiyak para sa iyo. Kung nasaktan ka, mas nasaktan para sa iyo ang iyong ina. Umiyak siya, hindi lang niya sa iyo pinakita. Kapatid,
Ang anak lang ang nagbabago, hindi ang isang ina. Ikaw hindi mo na siya masyadong mamiss. Kasi may asawa ka, may anak ka, may buhay kang iba. Nanay mo, ikaw lang ang buhay niya. Umiiyak ang isang ina kapag nag-aaway-away kayo, tayong magkakapatid. Napakasakit yun para sa isang ina na nag-aaway ang mga anak niya. Tandaan mo, napapaiyak mo ang nanay mo kahit ikaw ang tama. Hindi lang niya sinasabi sa iyo kasi baka mamisinterpret mo na pinapaboran pa niya yung kapatid mo. Tapos umiiyak ang isang ina, and let me end with this. Kapag minsan mo lang siyang nakitang umiyak, minsan lang siyang nagpakita sa iyong umiiyak, minsan mo lang aksidente siyang nakitang umiiyak, wala ka pang pakialam. Sinabihan mo pa, "Ma, okay na yon. Iyakan na naman. Ano ba naman yan?" Pwedeng maganda yung layunin mo, pero bakit hindi mo muna siya pakinggan? Hindi mo na nga sinolusyonan? Hindi mo pa inalam ang tunay na dahilan? Nung bata tayo, nung maliit tayo, hindi tayo makapagsalita. Pero kapag umiiyak ka, inaalam ng nanay mo ang dahilan. Ba't ba umiiyak yung anak ko? Wala kang masabing salita kasi sanggol ka, bata ka. Pero halos maloka siya. Inaalam ang dahilan ng pag-iyak mo. Ngayong siya, minsan lang umiyak, minsan lang magpakita sa iyong umiiyak, makapagsasalita naman siya, konting pilit mo lang, umupo ka lang, pakinggan mo siya, magsasalita siya, sasabihin niya ang dahilan, wala ka lang panahon para siya'y pakinggan. Huwag mong sabihin sa akin, hindi mo siya napapayak. Hindi lang siya nagpapakita sa iyong umiiyak. Now, despite all this, in spite of all this, nagbago ba sa iyo ang nanay mo? Tumalikod ba sa responsibilidad ang nanay mo? Hindi ba nagtiis ang nanay mo? A mother's heart, a mother's love will always be whole. So many times shattered and divided. Hindi ba't parang ganun ang Diyos? Ganon ang pagmamahal ng isang ina. Kaya nga,